Gagawa kami ng catch and cook sa survival raft sa gitna ng dagat. Lahat ng malalaki at magagandang isda, mga tol. Tara, runner! Sige, niluluwa na ng kapitan ang pagkain. Walang bangka. Walang problema. Sundan natin ang kabayong to gamit ang 3,000 makina. Tara na! Maraming salamat kapatid at maraming salamat din syempre, Bali. Kayo ang pinakamahusay. Salamat kapatid. Isa kang sira ulo pare. Tara na! Woo! Sige, ngayon kailangan na natin manghuli ng isda. Tara na! Iwan ang surfboard at gamit sa sibat. Alis na tayo! Yan ang pinakaastig na simula ng episode mga tol. May matinding hamon tayo ngayon. Gagawin natin ang catch and cook sa survival raft sa gitna ng dagat. Mula dito mga tol, tatalon ako sa bangka, pupunta sa gitna ng dagat, sana makahuli ng pagkain at lulutuin ito sa gitna ng dagat. Alam kong parang kakaiba pero may espesyal akong bisita na tutulong sa akin. Halika pare, ito si Pablo mga tol. Chef siya na mahilig sa pagkain at magluto gamit ang sariwang sangkap. Ngayon, susubukan namin kumuha ng sariwang seafood para sa inyo. Siya ang maghahanda nito mamaya para sa akin. Ayos ba yon? Excited na ako para doon at narinig ko na magiging mahirap daw ang paglulutuan ko. Kaya, tingnan natin. Makikita nyo kung saan siya magluluto. Siguradong magiging kakaiba yon. Siguradong sigurado yan mga kaibigan. Gusto kong makita kung makakakuha ako ng pinakamaganda at pinakasariwang mga sangkap na posible. Alam niyo naman ang estilo ko sa pagluluto. Tawagin na lang nating basic. Medyo basic talaga. Madalas ko lang ihulog sa apoy at ayos na agad. Ikaw, ano na ang naranasan mo sa pagluluto? Ano ang pinakamalaking nagawa mo sa pagluluto? Sabihin na lang natin na napakain ko ulit ng karne ang 14 na vegan. Narinig nyo, di ba? 14 na vegan ang bumalik sa dati. Sabi niya, hindi ako. Sige, maghahanda na tayo. Pupunta tayo sa malalim na asul na dagat para kumuha ng sangkap. Tara, mataas ang pananabik na yon. Nilabas na natin ang malalaking sandata at kinakabahan ako dahil ayokong mabigo ang mga tao. Sana ngayon, makakuha tayo ng malaking isda gamit ang spear gun na ito. Sa tingin ko, ito na ang pinaka-wild na lutuang gagawin ng kahit sino. Wala pa siguro nakagawa nito. Mamaya, makikita nyo at makiipagkita tayo kay Kapitan. Pagkatapos nating sumisid sa tubig, hindi na tayo babalik agad. Doon tayo kukuha ng pagkain, doon tayo. Sige mga tol, pasok na tayo sa dagat. Nandyan si Kapitan sa likod. Ilalabas natin na yon ang malalakas na sandata. Dala natin ang malalaking spear gun para habulin ang malalaking isda sa asul na dagat. Tingnan niya dito sa likod. Kitaan nyo, yan ang rumpong. Sa ngayon, ginagawa ko lang ay nagmamasid ako ng mabuti. Sinusubukan ko lang alamin kung anong klase mga isda ang nandito sa paligid. Hinahabol natin dito ang tuna, wahoo, mahi-mahi at pinakamalalaking isda mga tol. Sa ngayon, parang romantiko mga tol. Parang eksena sa Titanic pero ang kulal lang ay babae. Pero ngayon, isda ang makakasama ko dito. Pwede nating gawin para sa Titanic pa uwi kapag nakahuli tayo ng malaking isda. Dalhin siya sa unahan ng bangka para sa romantic na biyahe. Pagkatapos, hihimayin na natin siya. Bakit ba ako ganito ka-weirdo? Habang nangingisla si Kapitan, may mahi-mahi na sinusundan lang yung pain pero di kinakagat. Diyan ako papasok baby. Ilalabas ko ng spear gun. Ako na naman ang magbibigay para kay Kapitan. Tinan mo, ito ay 1.2 meter na spear gun na may mga 70 metrong linya. Mga tol, kaya nang gamit na to ang malalaking isda. Pag naubos ang 70 metro ng linya, baka malunod na tayo. Ganyan talaga. Pero kahit ano pa ang makasalubong natin dito, babanatan natin. Pwede tayong malunod, pwede tayong mamatay. Pero para dyan tayo nandito baby. Maghahanda tayo, lalangoy sa tubig at titingnan kung makakahuli tayo ng halimaw sa laot. Tara na. Sige, tara na to. Woo!
Ayos mga tol, katatapos lang ng unang dive namin at nakahuli kami ng 2 rainbow runner. Isa ito sa pinakamasarap gawing sashimi sa dagat. Luto malo hilaw, sobrang sarap talaga nito. Kaya sigurado ako makakagawa ang chef ng masarap na putahe gamit ito. Pero yung mga hayop na talagang hinahabol natin mga tol, kinakain nila ang mga isdang ito. Sila yung malalaki na gusto natin. Makikita nyo, may ilang dolphin sa paligid natin na sumasabay sa atin. Kailangan pa nating lumapit para makita kung makakakuha tayo ng dambuhala. May magagandang isda na tayo sa cooler, pero wala pa yung dambuhalang isda para sa chef mamaya. Iba talaga pakiramdam dito sa tubig, ang kalmado ng panahon at init ng araw. Sobrang thankful ako sa buhay ngayon. Nandito rin si Kapitan sa likod, tunay na alamat. Ngayon ginagawa na natin ang mahal natin, tumatalon sa tubig para mangisda. Gusto ko talagang makahuli ng isda mga tol dahil matagal ko nang inaabangan itong pagluluto. May espesyal tayong bisita, gaya ng alam nyo. Excited na ako ipakita ang kakaibang mga recipe. Alam nyo naman na ang estilo ko sa pagluluto ay medyo tawagin na lang nating basic. Basic na basic talaga sa tingin ko. Oo, magandang paraan yan para ilarawan. Madalas, nahuhuli ko lang ang isda at iniihaw sa apoy. Minsan, masarap talaga ang simpleng inihaw na isda. Minsan, okay din maging medyo sosyal mga tol. Kaya ngayon, magiging sobrang sosyal tayo. Boom, boom, boom! Sosyal tayo ngayon. May matinding luto tayo mamaya. Baka may party pa sa dagat. Apoy at good vibes. Ano pa bang gusto mo, tol? Astig nito. Pero una, kailangan natin kumuha ng pagkain. Tara na, tingnan nyo. Paligid natin ngayon. Meron tayo mga gamit dito na panghuli ng isda. May isa pa doon na pwede nating sisirin. At makikita nyo pa ang isa dito. Dito na rin siguro tayo iikot-ikot mamaya. Sana may malalaking isda na dumaan dito at makatsamba tayo ng maganda. Yan ang plano natin. Maghanda na tayo, pasok na, tara. Woo! May superpowers na ako, baby! Too long. Tulong, kinuha niya lahat ng linya. Tulong! Sige lang kuya, kinuha niya lahat ng linya. Pwede nila akong nalunod. Kunin mo. Sandali lang. Tingnan mo yan, baby. Napakalaking wahoo niyan. Kita nyo, sobrang delikado na yon, pare. Itong wahoo, humatak ng 70 metro ng linya at ubos ng linya ko. Hinahatak na ako pababa, kaya tinawag ko si Kapitan. Silang pangalawang pinakamabilis na isda sa hayop. Pangalawang pinakamabilis na isda sa hayop. Pangalawang pinakamabilis na isda sa dagat. Kasunod na makapangyarihang sailfish. At ito na ang hapunan, baby. Woohoo!
Woohoo! Sobrang saya ako ngayon. Tingnan mo tong isda na to. Bass yan, pare. Grabe, ayos. Sobrang saya ako. Tingnan mo yan, baby. Napakagandang wahoo niyan. Sobrang excited ako. Mga pare, nakita nyo ba si Kapitan? Alamat talaga siya. Lagi niya akong dinadala sa mga pinakamagagandang isda. Gusto ko lang ipakita sa inyo ito. May kakaiba akong napansin sa isda. Kung lalapit ka ng kaunti, makikita mo to. Tatanggalin ko ito sa buntot, pero tingnan nyo, parang maliit na kawil. Sa kay galing yan? Subukan mo yung isa pa mula sa ibang mangingisda. Ibang mga mangingisda? Pare, yung ibang mga mangingisda medyo kulang sa gamit. Tingnan mo yan, may nahuli tayong wahoo! Nagbibiro ka ba? Nakita mo pare, bigla na lang siyang humarurot parang tren. Sobrang wild niya at ngayon, isa lang masasabi natin baby, at yun ay woohoo! Tara na pare, masarap ang kain natin mamaya, sigurado yan. Parang pizza ko ngayon, tol. Kailangan ko munang kumalma. Oh! Sige, gusto ko makita nyo kung gaano talaga kagubat ang lugar na to. Kita nyo sa likod ko, gawa talaga sa kawayan ang lugar na to. Nasa gitna tayo ng dagat na yon, wala talagang kahit ano sa paligid ko. Ang ginagawa natin, nagpapagawa tayo ng apoy, ihahanda natin lahat para sa pagluluto. Kailangan lang mag-ingat kung saan tayo tumatapak. Kita nyo ba yon mga tol? Para mahuhulog na ako dito. Pinakawalang kwentang araw namin ngayon. Nakita nyo, pinalis natin siya kanina papuntang dagat at narito na ang mga alamat. Salamat ang marami, Kapitan. Siya ang nagdala sa atin sa malaking wahoo kanina. Tol, may magagandang isda kami para sa'yo, kaya hulaan nyo na. Nasa survival raft tayo ngayon. May fire pit tayo dito at sisindihan natin to pare. Ano bang pwedeng magkamali? Nasa kawayan tayo sa gitna ng dagat, nagpapasindi ng apoy. Dito tayo nabubuhay. Tara, sindihan na natin at ipakita mo ang kaya mo, tol. Tara na. Tara, magtatrabaho na si Chef. Nakakuha tayo ng Rainbow Runner. Magandang tama ako ngayon. Isa ito sa pinakamagandang sashimi sa dagat, kaya nandito si Chef. Gagawin niya ang trabaho niya at ipapakita kung paano niya lilinisin ito professional style dito sa raft sa dagat. Simulan na natin. Simulan na natin. Alisin ang laman ng isda gamit ang maingat na pagpasok ng kutsilyo sa tiyan para hindi maputol ang bituka. At ngayon, tulad ng nakikita ninyo, nakuha na natin lahat ng laman loob sa loob. Itatapon na natin ito at dahil nasa gitna tayo ng dagat, pwede na lang natin itong ipakain sa mga isda. Ngayon, babalik ta rin at ihiwaing muli natin ito sa bandang tiyan. Habang nililinis niyo yung isda, kukuha muna ako ng konti. Alam mo na, nasa gitna tayo ng dagat, pwede na ring uminom ng kaunti. Mahirap ito kasi malakas gumalaw ang balsa at tinitiyak ko na hindi mapuputol ang kamay ko dahil yun ang mahalaga. Basic lang ang pag-fillet ng isda niya. Sabi nila, maganda raw ang pagka-fillet kung kita mo sarili mo sa isda. Kakainin ko to! Anong ginagawa ng kapitan sa likod pare? Iihi ka ba isda? Uy, iihi siya sa balsa. Dito pa tayo kumakain tol. May top line pa tayo ng Rainbow Runner. Hihiwain ko ito ng manipis para maging parang transparent bawat piraso. Naranasan mo na bang ipagluto ng chef? Hindi pa. Hindi pa. Kaya malamang na mararanasan mo ang pinakamasarap na pagkain sa buhay mo ngayon. Oh! Magiging masarap ito mga tol. Magiging masarap para dito tayo nabubuhay. At tingnan mo to, anong nakasulat sa t-shirt mo kuya? Nakululuto na. Nagluluto? Nagluluto na ito. Anong sinasabi nito? It's cooking ba? Nagluluto na ito. Maging ang chef suot ito. Paparating na sa inyo sa Offshore Tales. Ang bilis na lang. Ilalagay na natin ito sa plato at sisiguraduhin nating maganda ang itsura. Mahalaga ang itsura ng pagkain, hindi lang ang lasa. Grabe, ang arte niya talaga. Tingnan mo yung gamit niyang mga tong o kung ano man tawag dyan. Parang ginto pare, parang galing pa sa palasyon ng Reyna. Inihanda na niya yung isda na nakita mo kanina. Ang ganda ng itsura sa plato, kaya may ilang sangkap. Anong gagawin mo? Gagawa ako ng ocean ponzu sauce. Una, hihiwa-hiwain natin ang mga lemon sa maliliit na piraso, hindi lang para sa dekorasyon, kundi para rin sa lasa. Kailangan natin ng scallions or spring onions, pwede rin tawagin ganon. Ngayon, lalagyan natin ng toyo. Lasa. Likom. Likom? Parang mali ang tunog, di ba? Pero masarap naman, 2 kutsara ng toyo at kaunting patak ng Spanish olive oil. Pisilin mo ang ilang lemon, budburan ng kaunting sibuyas dahon sa loob para sa lasa. Meron tayong homemade na caramelized garlic sauce at laging tikman muna bago ihain.
Paano niya ito kinakain? Tatalon ako sa tubig, sasabihin ko lang, ang sarap. Parang palakas sa medyas ang nangyayari dito. Narinig niyo muna dito yan. Sige, nauha na natin ng sausawan, tapos na, sa tingin ko. Kukunin na natin ang isda, ilalagay natin itong pampalasa sa ibabaw at papasok na ito sa tiyan ko, kapatid. Papalamutsa natin ito. Shh, 2 piraso ng lemon. Social siya dito. Sarsa, lagyan ng sarsa. Grabe! So, Gusto mo ba ng mga lalaki? ako ay katolikong papa, gusto ko ng mayo. Siyempre. Huwag mong gamitin ang bibig mo, ayokong lunukin mo yan. Wala akong ikatlong kamay. Dati ginamit mo ang gintong sipit sa isda, ngayon bibig mo na ang gamit sa mayo. Wala akong ikatlong kamay. Paano gumagana yun, kuya? Gamit niya ang gintong sipet sa putahe, tapos bibig niya agad. Grabe, pare. At ito ang tinatawag kong mabagsik na karagatan, sashimi. Grabe, natatakam ako. Tara na. Ako na lang mapapakain sa'yo kasi bawal mong hawakan ang magandang art na yan. Mga tol, baka mainis kayo, pero pakakainin niya ako na parang bata gamit ang gintong sipit. Tapos gagamit ako ng gintong bangka at manghuhuli ng isda gamit diamanting sibat. Kita niyo mga tol. Kapitan muna? Kapitan muna! Pinuputol niya. Oy! Siya nagdala sa atin sa isdang ito at... Tigel! Pati si Kapitan, parang ano ba itong kinakain ko? Masarap ba? Masarap. Mga bagay ng lalaki. Maganda yan, totoo. Hindi, malapit na yung iluwa yan. Nakatikim ka na ba ng sashimi noon? Hindi pa, unang beses pa lang. Hindi pa. Shake. Pagluluto ako para sa'yo ngayong gabi, ayos lang. Karaniwan, ang tanging pinapayagan ko magpakain sa akin ay magagandang babae. Pero gagawa tayo ng exception para sa episode na to. Sige na pare, pakainin mo na ako. Woo! Woo! Ang ganda niyan pare. Bibigyan ko yan ng 9 sa 10. Solid yan. Ipapakain ko yan sa Reyna nang masaya kung buhay pa siya. May tamang asim mula sa lemon, maalat at malasa mula sa mayo. Talagang napakaganda niyan. Ang galing mo kapatid. Salamat. Huy, niluluwa ng kapitan ang pagkain. Na yun na, kapitan. Halika dito! Halika dito! Dapat chef ka, pero niluluwa nila pagkain mo. Ibig ko sabihin, kitang-kita mo naman, hilaw pa. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nasubukan ang sashimi. Hindi pa talaga. Ito ang unang beses ko sa sashimi. Gustong-gusto ko ang sashimi. Ang sarap talaga, pero si Kapitan ay literal na sumusuka sa likod bro, ganun kasarap. Kailangan namin hiwain ng wahoo para magkasya sa palamigan. Hindi talaga kasya, kaya lulutuin na natin to. Tignan nyo ang kulay. Nasa yelo na ito maghapon, kaya simulan na. Kunin na, linisin at filetin na. Tingnan nyo kung gaano kasariwa yan. Ilang oras pa lang mula nang mahuli, buhay pa halos. Heto ang buto niya. Kain mo na yan kuya, sige na mga tol, nandito na ang mangkok. Sa tingin ko, hiniwanan ng maliliit ang isda. Anong gagawin natin? Una, lalagyan natin ng harina, parang sa Cave KFC fried chicken, pero ayaw kong masyadong maraming pampalasa. Pero sa labas, may crust ka ng fried chicken at sa loob, sobrang lambot at malambot, parang wahoo. Ngayon, ang sushi, kasi karamihan sa mga tao, ang ginagawa nila ay nilalagyan nila ng tubig. Pero dali natin ito sa ibang level. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng beer ang gagamitin natin. Kasi, tips sa pagluluto, gamit ang alak. Madalas, pinakamurang alak ang pinipili ng iba. Okay lang naman, pero mas gusto ko, alam mo kung bakit? Piliin mo lang ang alak na inumin mo. Kasi kung hindi mo naman iinumin, bakit mo pakakainin? Sa tingin ko natatakot siya. Kuya, magugustuhan mo to ha? Nakakabilib talaga. Mas okay sana kung siya mismo ang nagbuhos sa bibig ko. Hindi ko papayagan na ipilit mo yan sa akin. Pinakain mo na ako ng golden tong kanina. Ngayon, paghahaluin natin ito at ang gusto mong makuha ay ganitong lapot. Hindi masyadong malabnaw, hindi rin masyadong malapot. Makikita nyo na binabalatan lang niya ang labas ng pinya. Grabe mga tol, tingnan nyo, nasa likod natin ang chef. Palutang tayo sa gitna ng dagat, may beer pa. Master Chef, ano pa hahanapin mo pare? Nakabaril pa tayo ng wahoo. Sheesh! Ha! Heto na! Anong pwedeng magkamali kung nasa bamboo raft tayo sa dagat? Sindihan na ang apoy sa fire pit. Kapitan, hawak mo muna ang beer ko. Basahin mo t-shirt ko, nagluluto tayo. Tara, simulan na! Oh! May apoy na tayo dito sa bamboo raft sa gitna ng dagat. Oo! Ang astig nito pare, ayos! Panahon na para simulan ng pagluluto, Kapitan! Sana makaluto tayo ng pagkain na hindi niya iluluwa. Kapag kasama ko ang Kapitan, laging may gasolina. Huwag mo itago kapatid, may gasolina siya dito.
Dun niya sinisimulan ang apoy. Sige na, lagyan mo na ng gasolina, ikwento mo paano mo ginawa Ito ay gasolina mula sa makina ng bangka. ang bangka. How are you doing back? Kaya pala ang bagal niya gumalaw ngayon. Uy, ginagawa natin yung mabulang fish fountain kung saan nilalagay ang beer sa bibig ng isda. Pero ngayon parang hindi ka siyang beer. Pero ipapakita ko ang Australianong paraan, tol. Ilagay mo muna ang sangkap sa gilid. Ipasa ko na ito. Handa ka na ba? Gusto mo ako ang gumawa nito? O naman, syempre. Handa na. 3, 2, 1. Inumin mo na, kuya! Sige. Inumin mo na. Bumababa na sa bato. Tara na. Araw-araw ay pista dito. Tara na. Diyos ko. Hindi ko inaasahan yon. Sige, kailangan ko na maglinis ng sarili ko. Tara na. Aalis na ako sa tubig. Buong hapon tayo naghagis ng lamang loob ng isda. Alam nyo, itong dahilan ng pagpunta natin dito. Good vibes lang, kasama si Kapitan at si Chef. Yee! Wow, sige, bitawan mo na. Mainit ang comments ngayon. Alam nyo kung gaano ko kayo kamahal? Balutin namin sa harina ang isda. Kunin mo na, anak. Ang ganda. Tingnan mo yan. Ilulubog natin ito sa wet butter at aalisin ang sobra. Oo, hindi nyo akalain to. Nilabas na niya agad ang gintong chopsticks. May gintong chopsticks na siya, pare! Gintong chopstick, pare. State, anong gagawin mo? Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Oh, meron tayong pinya. Niluluto na natin ang isda. Uy, ito ang the best na team, pare. Kapitan ang nagpapaypay ng apoy, kami naman nagluluto sa gandang tanawin. Ito ang buhay, pare. Gusto kong i-double fry ang isda. Gusto kong tumaas ulit ang temperatura ng mantika at magpahinga ang isda ng 1 o 2 minuto para hindi ma-overcook at magkaroon ng double crust. Alam mo nyo, dito sa mga offshore tower, ang mahalaga ay ginagawa natin ang mga bagay na mahal natin sa buhay. At napakaganda mga pare, na makakonekta sa isang napakatalentadong tao tulad ni Pablo dito. Nakita nyo na ipakita namin ang talento sa diving at pag-explore at siya naman sa pagluluto. Para sa lahat dyan mga pare, mensahe lang ito para sa inyo na habulin nyo ang passion nyo, gawin nyo at hindi nyo pansisisihan. 'Di ba? Gawin nyo na, habulin nyo, tara na. O yan, piniprito nyo ulit na yon. Ibinabalik niyang isda sa mantika. Oras na para ilabas ang isda. Makinig lang kayo. Nakikita nyo, ito ang mga mahiwagang gintong stick dito. Ang gagawin natin ay ipapadala natin ito sa isa sa inyo. Nakita nyo naman na pinakain ako ng taong yon gamit ang mga ito. Kaya mag-comment kayo sa video. Ang pinakamagandang komento, ang pinakanakakatawang komento, o yung may pinakamaraming likes. Kahit ano pa ang pinakamagandang komento, ipapadala ko sa iyo ang mga gintong stick o chopsticks na ito. Kung ano man yan. Nandito nga lahat ng magagandang sangkap. May isda tayo, may dayap tayo, may pinya tayo. Ikaw bang mag-aayos nito para sa amin? Siyempre, tinan mo ang crust, ang ganda. Sige, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng 1 wahoo, ilang peraso ng pinya, tapos pipigaan natin ng dayap sa ibabaw. Ketchup mani ito dahil nasa Bali, Indonesia tayo. Matamis na caramelized toyo at magdadagdag tayo ng homemade garlic sauce. Isa ito sa pinakabaliw na araw mga pare. May masarap na fish taco mula sa Chef Boys. Sa tingin ko, sabay-sabay tayong kumain. Tagay! Ilagay na! Tagay pare! Sige, subukan natin. Sana hindi iluwan ng kapitan. Ayos ba? Dito niyo unang narinig. Si Kapitan, di niluwa, tunaw na tacos. Yung sabaw, sobrang sarap. Tingnan mo ang buwan. Kabilugan ng buwan ngayon. Nasa gitna tayo ng karagatan. Sa ganitong oras mga pare, habang lumulubog ang araw, kumpleto ang crew dito sa balsa, ginagawa ng bawat isa ang gusto nila. May bulkan pa sa likod natin. Kung may maipapayo ako, habulin nyo ang pangarap nyo at huwag sumuko. Gawin ang lahat para dito. Mahal ko kayo. Parang gusto namin ni Kapitan pakasalan si Pablo pagkatapos kumain ng taco, tol. Ang sarap. Ang sarap nito pare. Ang astig mga tol. Mahal ko kayo. Hawakan si Paula. I like mo siya, tol. Woo! Woo! Woohoo!